Ang salamin mula sahig hanggang kisame ng kanyang opisina ay nagbigay sa kanya ng perpektong tanawin ng syudad ng gintong haraya. Mula sa tuktok ng pinakabagong gusali sa sentro ng kalakalan, ang lahat ay tila maliliit na laruan lamang. Mga sasakyang gumagapang, mga taong parang mga langgam, abala sa kani-kanilang buhay, walang kamalay-malay sa mga larong nilalaro sa matataas na tureng tulad nito. Para kay Hiraya Lazaro, ang tanawing ito ay hindi simbolo ng karangyaan. Ito ay simbolo ng kapangyarihan. Isang taon ng paghahanda, pagpaplano, at pagbabago. Dito sa loob ng Sinagdiwa Holdings, hindi na siya si Hiraya, na mahina at mapagtiwala. Dito, isa siyang reyna sa kanyang sariling kaharian, at bawat galaw sa chessboard na nasa ibaba niya ay kanyang kinokontrol. Lahat ay nasa tamang lugar, lahat ay ayon sa plano. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malamig na salamin. Ngunit sa isang iglap, ang refleksyon ng makapangyarihang babae na nakasuot ng isang mamahaling itim na damit ay naglaho. Pinalitan ito ng isang alaala, isang bangungot na patuloy na bumabalik sa kanya tuwing gabi. Isang taon na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat, puno ng hindi masabing tensyon. Nasa passenger seat siya, habang si Bughaw, ang kanyang asawa, ay nagmamaneho. Ang mga ilaw sa daan ay kumikislap, lumilikha ng mga anino sa guwapong mukha nito. "Malapit na tayo, mahal," sabi ni Bughaw. Ang boses ay malambing. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa daan ng may kakaibang intensidad. Isang sorpresa para sa ating anibersaryo. Ngumiti si Hiraya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ilang linggo na siyang nakakaramdam ng panlalamig mula rito, mula kay Bughaw at maging sa matalik niyang kaibigan na si Mahalina. Ngunit pilit niyang iwinawaksi ang pagdududa. Mahal siya ni Bughaw. Iyon ang lagi niyang pinanghahawakan. May naamoy siyang kakaiba. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Bughaw ay may kahalong manipis na singaw ng gasolina. "May naamoy ka ba, mahal?" "Wala naman." Mabilis na sagot ni Bughaw, bahagyang umubo. Baka usok lang mula sa labas. Naniwala siya. Dahil iyon ang gusto niyang gawin, ang maniwala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang marinig ang pagring ng telepono ni Bughaw. Narinig niya ang boses ni Mahalina sa kabilang linya, kahit naka-earpiece ito. "Sigurado ka na ba dyan, Blue?" tanong ng boses sa telepono, puno ng kaba. "Oo, tapusin na natin to," sagot ni Bughaw. Ang boses ay malamig at walang emosyon. 5 minuto. Pagkatapos nito, atin na ang lahat. Atin na ang lahat. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya. Bago pa man niya maintindihan ng lahat, biglang namatay ang makina ng sasakyan. Huminto sila sa isang madilim at liblib na bahagi ng daan. "Anong nangyari?" tanong niya. Hindi sumagot si Bughaw. Mabilis itong bumaba ng sasakyan. "Diyan ka lang. Titingnan ko lang ang makina." Pero hindi iyon ang ginawa nito. Sa halip mabilis itong lumayo, papalayo sa sasakyan. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita ni Hiraya ang isang maliit na kumikislap na pulang ilaw sa ilalim ng kanyang upuan. Isang timer. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ngayon, napapikit ng mariin si Hiraya. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang pagkakaiba lang, ang sakit na yon ay hindi na lason na pumapatay sa kanya. Isa na itong apoy na nagbibigay sa kanya ng lakas. "Ma'am Hiraya?" Lumingon siya. Ang kanyang executive assistant, si Anton, ay nakatayo sa may pinto. "Handa na po ang conference room. Naroon na po ang buong team."
Tumango si Hiraya. Ang kanyang postura ay bumalik sa pagiging isang CEO. Good. Let's begin? Sa loob ng malaking conference room, ang lahat ay tumahimik sa kanyang pagpasok. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa at walang paligoy-ligoy na sinimula ng pulong. Illustre Prime Ventures. Anunsyo niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. For the past 6 months, we've analyzed their portfolio. They are bleeding money. Their recent investments failed. They are desperate for a lifeline. Isang imahe ni Bughaw Ilustre ang lumabas sa malaking screen. Nakangiti, karismatiko, ang imahe ng tagumpay. Isang kasinungalingan. And we, pagpapatuloy ni Hiraya, will be that lifeline. Anton, ipresenta mo ang proposal na binuo natin. An offer so good, so irresistible, that only a fool would decline. Habang nagsasalita si Anton, ang mga mata ni Hiraya ay nanatili sa larawan ni Bughaw. Sa isip niya, hindi ito isang business meeting. Ito ay isang paghahanda para sa giyera. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Hiraya sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa at kinuha ang isang bagay mula roon. Isang lumang litrato. Siya at si Bughaw, kuha noong kanilang kasal. Masaya sila. Inosente, puno ng pangarap. Ang babae sa litrato ay ibang-iba sa kanya ngayon. Ang babaeng yon ay naniniwala sa habang buhay. Ang babaeng yon ay namatay na noong gabing iyon. Sa loob ng sasakyang naghihintay na sumabog. Hinaplos ng kanyang daliri ang mukha ni Bughaw sa litrato. Bago ito unti-unting kuminuyom at ginusot ang papel. Ang pagmamahal ay napalitan na ng pagkasuklam. Hindi na ako ang babaeng yan, sabi niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng yelo. At sisiguraduhin kong magbabayad ka sa pagpatay sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa mesa. Si Anton ang nasa kabilang linya. Ma'am, Mr. Bughaw Ilustre has confirmed the meeting. He is very interested. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ang ngiti ng isang mangangasong sa wakas ay nakita na ang kanyang biktima na papalapit sa bitag. Excellent, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Let the games begin. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa syudad sa ibaba. Ang lahat ay gumagalaw. Ayon sa kanyang plano, ang pay-in ay nailapag na at alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi magtatagal ay kakagatin ito ni Bughaw. Ang kulay pula ay naging kulay ng bangungot ni Bughaw Ilustre. Pula ang mga numero sa monitor ng kanyang computer. Sumisigaw ng pagkalugi. Pula ang mga marka sa kalendaryo, nagpapaalala sa mga bayaring malapit nang sumapit ang taning. Ang buong mundo niya ay tila nagliliyab sa kulay ng panganib. Hindi ito maaari, bulong niya, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa sentido. Ang kurbata niya ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Ang Illustre Prime Ventures, ang imperyong binuo niya mula sa pawis at sa dugo ng iba, ay guguho. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Mahalina. Dala ang isang tasa ng kape. Ang maganda nitong mukha ay bakas ang pag-aalala. Blue, tumawag na naman ng bangko, sabi nito sa mahinang boses. Naghahanap sila ng update. Anong sasabihin ko? Sabihin mo abala ako. Sabihin mo kahit ano. Pasigaw na sagot ni Bughaw bago napasabunot sa sariling buhok. Huwag mo akong problemahin sa maliliit na bagay, Halina. Maliit na bagay. Tumaas ang boses ni Mahalina. Ang takot ay napalitan ng inis. Bughaw, malulunod na tayo. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng ginawa natin, para lang mapunta dito? Ang hindi nasabing salita ay nanatili sa hangin. Ang ginawa natin kay Hiraya,
Hindi na nila yon pinag-uusapan. Iyon ang multo sa kanilang relasyon, ang pundasyon ng kanilang kasalukuyang buhay na ngayon ay unti-unti nang gumuho. Tumayo si Bughaw at lumapit sa bintana. Tinalikuran ito. Ako ang bahala. May darating. Laging may dumarating. Ngunit kahit siya ay hindi na naniniwala sa sariling mga salita. At sa sandaling iyon, tila dininig ng langit o ng impyerno ang kanyang panalangin. Isang tunog ng notifikasyon mula sa kanyang computer ang bumasag sa tensyon. Isang email. Ang subject, Investment Proposal, Sinagdiwa Holdings X Illustre Prime Ventures. Sinagdiwa Holdings. Napakunot ang noo ni Bughaw. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang bagong higante sa mundo ng korporasyon, isang misteryosong kumpanya na bigla na lang sumulpot at nilamon ang mga kalaban nito. Walang nakakakilala sa CEO nito, ngunit ang yaman at kapangyarihan nito ay hindi maikakaila. Nang buksan niya ang email, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang imbitasyon para sa isang pulong, isang alok ng partnership, isang posibleng kaligtasan. Halina, tingnan mo ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-aalinlangan at pananabik. Lumapit si Mahalina at binasa ang email. Masyadong maganda para maging totoo, Blue. Bakit sila magiging interesado sa atin? Alam ng buong industriya na paubos na ang pondo natin. Dahil nakikita nila ang potensyal. Giit ni Bughaw, ang kanyang kumpiyansa ay biglang bumalik. Agad siyang umupo at nagsimulang magsaliksik tungkol sa Sinagdiwa. Ang kanyang pagkamangha ay lalo pang lumaki. Ang kanilang pag-angat ay parang isang himala. Ang kanilang mga ari-arian ay nakakalat sa iba't ibang industriya. Sila ay tila hindi nagkakamali. Ito na yon, Halina. Ito ang sagot sa lahat ng problema natin. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamahal na suit, pumasok si Bughaw Illustre sa lobby ng Sinagdiwa Holdings. Kasama niya si Mahalina na hindi maalis ang kaba sa dibdib. Ang gusali pa lang ay nakakatakot na. Gawa sa itim na salamin at bakal, tila ito isang tore ng kapangyarihan na kayang durugin ang sinumang mangahas na pumasok. Ang silid pulungan na pinagdalhan sa kanila ay nasa pinakatuktok ng gusali. Simple lang ito. Ngunit mararamdaman mo ang yaman sa bawat detalye, mula sa mahabang mesa na gawa sa isang buong piraso ng nara hanggang sa malawak na tanawin ng syudad sa labas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae, napapaligiran ng kanyang mga staff. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit at ang kanyang muka ay natatakpan ng isang manipis na itim na belo. Mr. Illustre, Miss Reyes, welcome, sabi ng babae. Ang boses nito ay kalmado at kontrolado, ngunit may talim. I am the CEO of Sinagdiwa Holdings. You may call me Ma'am H. Salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. I apologize for the veil. My eyes have a certain sensitivity to harsh lighting. Tumayo si Bughaw. Pilit na ipinapakita ang kanyang karisma. The pleasure is all mine, Ma'am H. Sa buong presentasyon, si Bughaw ay parang isang batang binigyan ng candy. Ang bawat salitang binitiwan ng babaeng may belo ay musika sa kanyang pandinig. Mga salita tulad ng expansion, joint venture, multi-billion peso project. Ang plano ay perpekto. Sila ang magbibigay ng pangalan at koneksyon habang ang Sinagdiwa ang maglalabas ng halos walang katapusang pondo. Habang si Bughaw ay nabubulag sa mga numero, si Mahalina naman ay hindi mapakali. Mayroong kakaiba sa babaeng ito. Isang bagay sa tindig nito. Sa paraan ng pagsalita nito, ang nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Tila may isang pamilyar na anino sa likod ng belo at ng pekeng pangalan. Pilit niyang iwinawaksi ang pakiramdam. Guni-guni niya lang siguro yon. Dala ng stress, of course.
Sabi ni Ma'am H na nagpabalik sa atensyon ng lahat. An investment of this magnitude requires a sign of absolute commitment. Anything. Mabilis na sagot ni Bughaw. Sabihin niyo lang, ang babae ay bahagyang yumuko. To show your full faith in this venture, Mr. Illustre, Sinagdiwa will require you to place your entire personal shares in Illustre Prime Ventures as collateral. Biglang tumahimik ang silid. Naramdaman ni Bughaw ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Iyon ay isang malaking sugal. Kung mabigo ang proyekto, hindi lang ang kumpanya niya ang mawawala. Mawawala ang lahat sa kanya. Tumingin siya kay Mahalina. Nakita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa mga numero sa screen, ang mga potensyal na kita, ang kikitain nilang bilyon-bilyon, isang ngiti ng kasakiman ang namuo sa kanyang mga labi. Ang takot ay naglaho, pinalitan ng isang matinding pagnanasa. Hindi na niya kailangan ng oras para mag-isip. Para sa isang tulad niya, ang pagkakataong ito ay hindi na muling darating. Tumingin siya kay Mahalina. Ang kanyang desisyon ay buo na. We have to take it. Ang araw ng pagpirma ng kontrata ay binalot ng peke at nakakasilaw na liwanag. Mga flash ng kamera mula sa piling media, mga ngiting pangnegosyo na hindi umaabot sa mata, at ang mahinang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne. Para sa lahat ng naroroon sa conference room ng Sinagdiwa Holdings, ito ay isang makasaysayang pagsasanib puwersa. Isang selebrasyon. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang seremonya ng paglalamay. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, kalmado, at hindi matinag sa likod ng kanyang belo. Pinapanood niya si Bughaw, ang kanyang asawa, ang lalaking nagplano ng kanyang kamatayan. Nakikita niya itong nakikipagtawanan sa mga investor. Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa at pagmamayabang. Sa tabi nito, si Mahalina, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, ay nakangiti ng matamis. Hawak ang braso ni Bughaw, tila sila ang hari at reyna ng mundo. Mga halimaw, naisip ni Hiraya, mga halimaw na nagbabalat kayong mga anghel. Ma'am H, handa na po ang lahat. Bulong ni Anton sa kanyang tabi. Tumango si Hiraya. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa kontratang nakalatag sa gitna ng mesa. Ilang daang pahina ng mga legal na salita at mga numero, ngunit para sa kanya, isa lang ang kahulugan ng mga ito. Ang simula ng pagbagsak ni Bughaw at Mahalina. Let's proceed, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay sapat lang ang lakas upang marinig ng lahat. Pumuputol sa masayang kwentuhan. Ang panulat na ginamit ay gawa sa ginto, mabigat sa kanyang kamay. Nang una itong hawakan ni Bughaw, ang kanyang pirma ay mabilis at puno ng arogansya. Isang malaking agos ng tinta na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Sumunod si Mahalina. Ang pirma nito ay mas maingat, ngunit bakas pa rin ang pananabik. At pagkatapos, dumating ang kanyang pagkakataon. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Habang dahan-dahan niyang nilalapit ang dulo ng panulat sa papel, ang buong mundo niya ay tila bumagal. Sa isang iglap, bumalik na naman ang alaala ng gabing iyon. Ang takot, ang pagtataksil, ang sakit. Naramdaman niya muli ang lamig ng upuan ng sasakyan, naamoy ang singaw ng gasolina, at narinig ang malamig na boses ni Bughaw sa telepono. Tapusin na natin to. Nagbago ang paghawak niya sa panulat. Hindi na ito isang simpleng bagay na panulat, kundi isang sandata. Sa bawat letra ng kanyang pekeng pangalan na isinusulat niya, inilalagay niya ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang pangako sa sarili. Ito ang selyo. Ito ang hatol. Nang matapos siya, maririnig ang palakpakan sa buong silid. Tumayo si Bughaw at inilahad ang kamay sa kanya.
to a prosperous future, Ma'am H. Tinitigan ni Hiraya ang kamay na yon. Ang parehong kamay na humaplos sa kanyang mukha. Ang parehong kamay na nangako sa kanya ng pag-ibig na walang hanggan. Ang parehong kamay na nag-iwan sa kanya para mamatay. Dahan-dahan niyang inabot ito. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na init. Ngunit para sa kanya, ito'y kasing lamig ng bakal ng isang baril. Isang kuryente ng pagkasuklam ang gumapang sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at professional. Indeed, Mr. Illustre, to the future, sagot niya. Ang kanyang mga mata sa likod ng belo ay malamig na parang yelo. Matapos ang selebrasyon, nang ang lahat ay nagsialisan na, naiwan si Hiraya sa conference room. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ang kontrata. Nandoon ang 3 pirma, magkakatabi. Ang pirma ng berdugo, ng kasabwat, at ng multong nagbalik para maningil. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dapat sana niyang maramdaman. Ngunit sa halip, isang alon ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Nanalo siya sa unang yugto. Ang bitag ay nakasara na. Pero anong halaga nito kung ang dahilan ng lahat ng ito ay ang durog niyang puso at ang nawala niyang buhay? Kinagabihan, nagmaneho si Hiraya papunta sa isang lugar na malayo sa syudad. Isang maliit at tahimik na sementeryo na napapaligiran ng matatandang puno. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa kanya at sa taong tumulong sa kanyang itago ang kanyang pagkatao. Nilakad niya ang isang maliit na landas hanggang sa marating niya ang isang simpleng puntod sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Walang pangalan. Isang blangkong lapida lamang ang puntod niya. Lumuhod siya at inilapag ang isang puting rosas sa malamig na lupa. Ang simbolo ng buhay na kinuha sa kanya. Nagsisimula na. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Para sa iyo ito, Hiraya. Para sa hustisya mo. Hindi ako titigil hanggang hindi sila nagbabayad. Doon, sa harap ng sarili niyang libingan, sa ilalim ng tahimik na buwan, ang CEO ng Sinagdiwa Holdings ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng nasaktan, isang kaluluwang humihingi ng katarungan, na nangangakong wawasakin ang mundong minsan niyang minahal, pabalik sa kanyang sasakyan habang pinupunasan ng kanyang mga luha, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Nagsisimula na siya. Mag-iingat ka. Biglang nanigas si Hiraya. Ang kalungkutang naramdaman niya ay napalitan ng alerto. Sino ito? Paano nalaman ng taong ito ang kanyang plano? Napatingin siya sa salamin ng kanyang sasakyan sa madilim na paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Ang laro ay nagsimula na nga. Ngunit ngayon, napagtanto niya, baka hindi lang siya ang nag-iisang manlalaro. Ang unang buwan ng kanilang pagsasama ay isang perpektong ilusyon. Para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang maingat na pagkalkula. Siya ang manlalaro ng chess at ang Illustre Prime Ventures ang kanyang tablero. Bawat galaw ay pinag-isipan. Bawat desisyon ay may nakatagong layunin. Ang mensaheng natanggap niya noong gabi sa sementeryo ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang paalala na kailangan niyang maging mas maingat. Ngunit hindi nito kayang pigilan ang plano na matagal na niyang binuo. Ang market trend ay nagpapakita ng biglaang pagtaas sa real estate sector sa Timog. Paliwanag ni Hiraya sa isang video conference. Sa kabilang screen, nakikita niya si Bughaw, sabik na nakikinig sa bawat salita niya. Ang mga mata nito'y kumikinang sa kasakiman.
My team projects a 40% return on investment within the next quarter if we acquire these properties now. Ang lahat ng datos, ang lahat ng chart na ipinapakita niya ay gawa-gawa lamang. Isang magandang kasinungalingan na binalot sa wikang pangkorporasyon. Ang Sinagdiwa Holdings ay nagbuhos ng daan-daang milyon sa proyekto. Sa papel, ang Illustre Prime Ventures ay kumikita ng malaki. Ang stock value nito ay tumataas araw-araw. At si Bughaw Illustre ay muling kinikilala bilang isang henyo sa mundo ng negosyo. Brilliant, Ma'am H. Absolutely brilliant. Puri ni Bughaw, ang ngiti nito ay abot tenga. Alam kong hindi ako nagkamali sa pakikipag-partners sa inyo. Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din namin. Mr. Illustre, sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Ang hindi mo alam, Bughaw, ang tagumpay mo ay pansamantala. Isang matayog na paglipad bago ang isang matinding pagbagsak. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Hiraya sa kanyang upuan. Napapikit siya at nai-imagine ang eksena sa opisina ni Bughaw. Siguradong ipagyayabang na naman nito ang tagumpay nila kay Mahalina. Siguradong sasabihin nitong ang lahat ay dahil sa kanyang galing. Ang arogansya nito, ang pinakamalaki nitong kahinaan. At iyon ang ginagamit ni Hiraya laban dito. Anton, tawag niya sa intercom. Yes, ma'am. Ihanda mo ang phase 2. Utos niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. I want our legal and finance teams ready for a total asset liquidation. On my signal. Walang dapat makaalam nito sa labas ng team. Understood, ma'am. Pagkatapos magbigay ng utos, isang katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nakakalat sa lupa. Ang kapangyarihan ay nakakalasing. Ang pakiramdam na kontrolado niya ang kapalaran ng mga taong sumira sa kanya ay nagbibigay ng isang klase ng kasiyahan, isang malamig at mapait na kasiyahan. Ngunit habang papalabas siya ng gusali, sa gitna ng abalang sidewalk, isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mag-asawa, marahil ay kasing edad niya, ang masayang naglalakad habang hawak kamay. Nagtatawanan sila, naghahati sa isang payong habang bahagyang umaambon. Simple, masaya. Totoo. Biglang kumirot ang puso ni Hiraya. Isang kirot na matagal na niyang hindi naramdaman. Naalala niya ang mga panahong ganoon din sila ni Bughaw. Bago ang kasakiman, bago ang mga kasinungalingan. Naglalakad sa tabing dagat, nangangarap ng isang simpleng buhay. Ang babae sa salamin ng gusali na nakatingin sa kanya ay hindi na ang babaeng iyon. Ang babaeng ito ay mayaman, makapangyarihan, kinatatakutan. Ngunit nag-iisa. Ang paghihiganti ba ay sulit? Kung ang kapalit nito ay ang kaluluwa mo, mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Wala nang atrasan. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niyang konektado ito sa opisina ni Bughaw. Sinagot niya ito. Hello? Ma'am H, si Bughaw Illustre ito. Ang boses sa kabilang linya ay masaya at medyo lasing. Tumawag lang ako para personal kang pasalamatan. Ang kumpanya ay lumilipad. Ang lahat ay perpekto. I'm glad to hear that, Mr. Illustre. Sagot ni Hiraya. Pinapanatili ang kanyang profesional na tono. Dahil diyan, magdaraos kami ng isang malaking selebrasyon sa susunod na linggo. Isang grand party para ipagdiwang ang ating partnership. At syempre, ikaw ang aming guest of honor. Hindi kami tatanggap ng hindi bilang sagot. Natahimik si Hiraya sandali. Isang party, isang perpektong entablado, isang pagkakataon upang makita ng malapitan ng pagkawasak na malapit nang dumating sa kanila.
Isang misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngangiting hindi nakikita ni Bughaw. "Of course, Mr. Illustre," sagot niya. Ang kanyang boses ay tila seda. "It would be my pleasure to attend." Ang entablado ay inihahanda na. Naisip niya habang ibinababa ang telepono at malapit nang magsimula ang tunay na palabas. Ang refleksyon ni Mahalina sa salamin ay ang larawan ng lahat ng kanyang pinangarap. Ang suot niyang kulay dugong bestida ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong tao sa isang taon. Ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay kumikinang sa bawat galaw niya. Siya ay maganda, mayaman, at nasa tabi niya ang lalaking pinakamakapangyarihan sa industriya ngayon. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay kampante siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sarili, isang pamilyar na anino ng pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang puso. Ang lahat ng ito, ang yaman, ang posisyon, ang buhay na ito, ay ipinundar nila sa isang madilim na sikreto. Isang sikretong may amoy ng gasolina at takot. "Halos hindi kita makilala, mahal," sabi ng boses mula sa likuran niya. Pumasok si Bughaw sa kanilang walk-in closet. Inaayos ang kanyang mamahaling relo. "You look stunning." Ngumiti si Mahalina, isang ngangiting pinraktis niya sa siya. "Para sa'yo naman ang lahat ng ito." "At para na rin sa ating guest of honor," sabi ni Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi para sa kanya. "Kailangan nating mapahanga si Ma'am H. Ang babaeng yon, Halina, henyo siya. Ang kanyang talino, ang kanyang pananaw sa negosyo. Wala pa akong nakilalang katulad niya." Nawala ang ngiti sa mukha ni Mahalina. Na naman. Sa loob ng isang buwan, wala nang ibang laman ng bibig ni Bughaw, kundi ang misteryosang CEO ng Sinagdiwa. Si Ma'am H. Laging si Ma'am H. Isang pangalan na walang mukha. Isang boses na laging may takip. "Huwag mong masyadong sambahin ang babaeng yon, Blue," sabi niya. May bahid ng pait. "Hindi pa rin natin alam kung sino talaga siya." "Ano ang mahalaga doon?" Tumawa si Bughaw. "Ang mahalaga ay ang mga numero. At ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Tayo ang hari ng mundo ngayon dahil sa kanya." Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. Isang halik na mabilis at walang init. "Halika na. Ayokong malate tayo sa sarili nating party." Ang party ay perpekto. Ang bulwagan ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa syudad. Ang pagkain ay masasarap. Ang alak ay dumadaloy na parang tubig. At sa gitna ng lahat, si Bughaw, tumatanggap ng mga papuri, muling ibinabalik sa pedestal na minsan niyang kinabagsakan. Si Mahalina ay nasa tabi niya, ang perpektong partner, nakangiti at tumamatango sa tamang mga sandali. Ngunit ang lahat ay nagbago nang dumating si Ma'am H. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Pumasok si Hiraya, suot ang isang itim na gown na simple ngunit elegante, at ang pamilyar na belo na nagtatago sa kanyang pagkatao. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. At si Bughaw, na kanina lang ay kausap niya, ay tila isang asong nakakita sa kanyang amo. Agad itong lumapit sa babae. Iniwan si Mahalina na nakatayong mag-isa sa gitna ng maraming tao. "Ma'am H, welcome! I'm so glad you could make it." Narinig ni Mahalina ang pananabik sa boses ni Bughaw. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Mahalina ang eksena. Si Bughaw ay hindi umaalis sa tabi ng babae. Ipinapakilala niya ito sa lahat. Tawa ng tawa sa bawat sinasabi nito, habang siya ay nananatiling nakatayo sa malayo. Isang magandang palamuti na nakalimutan na. Isang apoy ng selos at inis
ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na niya ito matiis. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng ito na umaagaw, hindi lang sa atensyon, kundi sa kapangyarihan ng kanyang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit sa grupo kung nasaan sina Bughaw at Ma'am H. Naghintay siya ng tamang tiyempo. "Excuse me, Ma'am H," sabi niya, pilit na pinapatamis ang kanyang boses. "Ako si Mahalina. We haven't been properly introduced." Lumingon sa kanya si Hiraya. Kahit sa likod ng belo, naramdaman ni Mahalina ang bigat ng titig nito. "Miss Reyes, of course, I've heard things about you." Bago pa man makasagot si Mahalina, isang lalaki, ang laging nakabuntot na assistant ni Ma'am H, ang magalang na humarang sa kanya. "Paumanhin po, Miss Reyes. Ngunit may ilang mahahalagang investor na nais ko mausap kay Ma'am H, if you'll excuse us." At ganun na lang, dinala ng assistant ang amo nito palayo. Iniwan si Mahalina na tila napahiya sa harap ng lahat. Bumalik siya sa isang sulok, dala ang isang baso ng champagne. Ang kanyang galit ay nag-uumapaw. Pinanood niya ang babae mula sa malayo. Sino ba ito? Bakit kailangan niyang magtago sa likod ng belo? Bakit pakiramdam niya ay may mali? Nanonood siya nang si Ma'am H ay napalapit sa isang grupo ng mga matatandang negosyante. Narinig niyang nagtatawanan sila. "You are truly a visionary, Ma'am H," sabi ng isang matandang lalaki. "To build an empire this fast, it's like a dream come true." Isang mahinang tawa ang narinig ni Mahalina mula sa babae. At pagkatapos, binitiwan nito ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Salamat po. Ngunit natutunan ko na. Ang mga pangarap, hindi hinihintay. Sila'y inaagaw." Binitawan ni Mahalina ang kanyang baso. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang umaling-awngaw sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salitang yon sa kanyang isipan. Ang mga pangarap, hindi hinihintay, sila'y inaagaw. Iyon ang paboritong kasabihan ni Hiraya. Yun ang lagi nitong isinusulat sa kanyang journal. Ang lagi nitong sinasabi sa kanya kapag nawawalan siya ng pag-asa. Iyon ang mga salita ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kaibigan na pinagtaksilan niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Imposible! Patay na si Hiraya. Sila mismo ang nagplano. Tumingin siyang muli sa babaeng nakabelo. Ngunit ngayon, hindi na isang karibal ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang multo. "Hindi. Guni-guni ko lang to," sabi niya sa sarili. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, nagkataon lang. Ngunit ang binhi ng isang nakakatakot na pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, pagkatapos ng party, habang si Bughaw ay mahimbing na natutulog, lasing sa tagumpay at alak, hindi mapakali si Mahalina. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay na lumabas ng silid at nagtungo sa home office ni Bughaw. Ang kailangan niya ay pruweba. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang babaeng iyon. Binuksan niya ang computer ni Bughaw. Ang mukha niya'y nababalutan ng malamig na liwanag mula sa screen. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya sa search bar ang mga salitang Sinagdiwa Holdings CEO. Ang pagdududa ni Mahalina ay parang isang alon na nagsimulang maramdaman ni Hiraya. Pagkatapos ng party, naging mas maingat ang bawat galaw niya. Ang misteryosong mensahe at ang kakaibang kilos ni Mahalina ay mga senyales na ang kanyang pagbabalatkayo ay maaaring hindi magtagal. Kailangan na niyang bilisan. Kinabukasan, tumanggap siya ng isa pang mensahe mula sa parehong hindi rehistradong numero. Kapihan ng alaala. 3 p.m. Mag-isa ka lang. Ang kapihan ng alaala ay isang maliit at halos nakatagong coffee shop sa isang eskinita
sa lumang bahagi ng syudad, malayo sa kinang at kapangyarihan ng Gintong Haraya. Ito ang lugar kung saan hindi mo inaasahang makikita ang isang bilyonaryong CEO. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ang perpektong tagpuan. Pumasok si Hiraya, nakasuot ng simpleng damit at salamin, walang bakas ng pagiging si Ma'am H. Sa isang sulok na mesa, nakaupo ang isang lalaki, payat, medyo may edad na, at may suot na salamin na makapal. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, halatang sanay sa pagtatrabaho. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Si Mang Lando, ang dating head ng IT department sa Illustre Prime Ventures, isang tapat na empleyado na bigla na lang nag-resign 1 linggo matapos ang aksidente niya. Ma'am, Hiraya, nautal na bati ni Mang Lando. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at kaba. Mang Lando? Sagot ni Hiraya, umupo sa tapat nito. Salamat sa pagdating at salamat sa mensahe. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, may kinuha ito sa kanyang lumang bag. Ngunit bago ibigay iyon, tinitigan siya nito ng may malalim na emosyon. Ang tatay niyo po, si Engineer Lazaro, ay isang napakabuting tao. Noong na-ospital ang anak ko at wala kaming pambayad, siya po ang sumagot sa lahat. Utang ko po sa kanya ang buhay ng anak ko. Utang ko rin po sa inyo ang buhay niyo. At sa mga salitang yon, ang lahat ay bumalik sa isipan ni Mang Lando at ibinahagi niya ito kay Hiraya. 1 taon na ang nakalipas. Gabi, nasa server room si Mang Lando, nag-aayos ng isang biglaang system failure. Tahimik at malamig sa loob. Tanging ang ugong ng mga server ang kanyang naririnig. Pauwi na sana siya nang mapansin niyang bumukas ang ilaw sa opisina ni Bughaw Illustre. Isang bagay na hindi karaniwan sa ganoong oras ng gabi. Dahil malapit ang server room sa opisina nito at dahil manipis lang ang dingding na gawa sa salamin, narinig niya ang pag-uusap. Boses ni Bughaw at ni Mahalina. Hindi niya sinasadya, ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sigurado ka na sa bomba? Paano kung may makakita? Boses ni Mahalina, nanginginig. Walang makakakita. Nakakabit na sa ilalim ng passenger seat. Nakaset sa remote detonator na konektado sa GPS ng sasakyan. Kapag huminto sa eksaktong coordinates, sa liblib na daan na yon. Isang text ko lang, tapos ang lahat. Sagot ni Bughaw, ang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Ang life insurance. Milyon ang makukuha natin. Magsisimula tayo ulit, Halina. Tayong dalawa lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Lando. Si Ma'am Hiraya, ang mabait na asawa ng kanyang amo, ang anak ng taong nagligtas sa kanyang pamilya. Paplanuhin nilang patayin? Hindi siya makagalaw. Anong gagawin niya? Pulis? Sino ang maniniwala sa isang hamak na IT guy laban sa isang makapangyarihang tulad ni Bughaw Illustre? Ngunit ang imahe ng kanyang anak na nakanakangiti at ang alaala ng kabutihan ni Engineer Lazaro ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Alam niya kung saan nakaparada ang sasakyan ni Bughaw. Bilang IT head, may access siya sa CCTV. Pinatay niya ang recording sa garahe sa loob ng 5 minuto. Dala ang kanyang munting toolbox, nanginginig ang mga kamay na sinilip niya ang ilalim ng sasakyan. Nakita niya ang isang maliit na itim na kahon na may kumikislap na ilaw. Hindi siya eksperto sa bomba, ngunit nakita niya ang isang manipis na wire na nakakonekta mula sa kahon patungo sa isang maliit na antena para sa signal. Gamit ang kanyang wire cutter, sa isang mabilis at desperadong galaw, pinutol niya ito. Ang receiver. Hindi niya kayang alisin ang bomba, pero kaya niyang putulin ang komunikasyon nito. Pagkatapos noon, pumalik siya sa loob. Binura ang lahat ng log ng kanyang pag-access sa system at kinabukasan, nagpasa ng kanyang resignation. Nagtago siya
dala ang takot at ang sikretong nagligtas sa buhay ni Hiraya. At bago siya tuluyang umalis, ginawa niya ang isang huling bagay. Nag-install siya ng isang hidden desk software sa server ng kumpanya, isang program na nagre-record ng mga audio conversation sa loob ng opisina ng CEO ngayon, sa kapihan. Tapos nang magkwento si Mang Lando, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa saluha. Patawarin na niyo po ako, Ma'am Hiraya. Iyon lang ang kaya kong gawin noon. Dapat ay tumestigo ako, ngunit natakot ako para sa pamilya ko. Umiling si Hiraya, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat na hindi niya kayang isalita. Ang ginawa niyo, Mang Lando, binigyan niyo ako ng pangalawang buhay, walang kapatawaran na kailangang hingin. At inilabas na ng matanda ang isang maliit na itim na USB mula sa kanyang bag at dahan-dahang iniabot ito kay Hiraya. Nang mabalitaan kong may bagong partner si Sir Bughaw at nang makita ko ang pangalan ng kumpanya ninyo, Sinagdiwa, Liwanag at Kaluluwa, nagbaka sakali ako. Umaasa akong kayo ngayon, ang USB na ito. Naglalaman ng lahat ng pag-uusap nila sa opisina sa loob ng 1 taon, kasama na dyan ang gabi bago ang aksidente. Kinuha ni Hiraya ang USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng hustisya. Ito na. Ito ang patalim na tatapos sa lahat. Panahon na para sa hustisya, ma'am, sabi ni Mang Lando bago tumayo at magagalang na umalis. Nag-iwan kay Hiraya na mag-isa kasama ang katotohanan sa kanyang kamay. Pabalik sa kanyang kotse, hindi na siya makapaghintay. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Binuksan niya ang pinakalumang audio file. May petsang 1 taon na ang nakalipas. At narinig niya ang malinaw na boses ni Bughaw at ni Mahalina. Ang pagtawa nila, ang malamig na pagpaplano, ang bawat salita ay parang bubog na humihiwas sa kanyang puso. Binubuhay muli ang sakit. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kanyang kamay. Ngunit ang luhang ito ay hindi na dahil sa awa sa sarili. Ito ay luhang pinatigas ng purong galit. Dahil sa ebidensyang hawak niya, hindi na ito isang laro ng pagmamanipula sa market. Isa na itong kaso ng attempted murder. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Anton. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Isang boses ng isang reynang magbibigay na ng kanyang hatol. Anton. Yes, ma'am? It's time, pull everything out. 9:00 ng umaga. Ang kampana sa Philippine Stock Exchange ay tumunog. Hudyat ng pagsisimula ng isa na namang abalang araw ng kalakalan para kay Bughaw Ilustre. Ang tunog na yon ay naging musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng nagdaang mga linggo, nakaupo siya sa kanyang malaking opisina. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa habang hawak ang isang tasa ng mamahaling kape. Pinapanood niya ang paggalaw ng mga numero sa malaking screen sa kanyang pader. Ang stock price ng Ilustre Prime Ventures IPV ay kulay berde. Patuloy sa pag-akyat, isang simbolo ng kanyang muling pagbangon. Magandang umaga, mahal, bati ni Mahalina. Pumasok sa opisina na may dalang ngiti. Ang ganda ng gising natin, ah? Bakit hindi? Mayabang na sagot ni Bughaw. Tingnan mo yan. Ang lahat ay perpekto. Sinasabi ko sa iyo, Halina, malapit na nating mabili ang buong syudad na ito. Ngunit habang sila'y nagtatawanan, isang bagay ang nagsimulang magbago sa screen. Isang manipis na pulang linya ang lumitaw sa tabi ng stock price ng IPV. Bumaba ito ng bahagya. Normal lang yan. Profit taking. Sabi ni Bughaw, hindi pa rin nababahala. Ngunit ang pulang linya ay hindi tumigil. Ito'y bumababa ng bumababa na parang isang batong nahuhulog mula sa isang mataas na gusali. Mabilis. Walang preno.
Ang ngiti sa mukha ni Bughaw ay unti-unting naglaho. Ibinaba niya ang kanyang mga paa mula sa mesa at lumapit sa screen. Ang berde ay naging pula. Ang dating pataas na arrow ay ngayon nakaturo. Pababa, pababa, pababa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang investor. Bughaw, anong nangyayari? Bakit biglang bumabagsak ang stocks mo? Sigaw ng boses sa kabilang linya. Teka, aalamin ko. Bago pa man siya makatapos, isa na namang tawag ang pumasok. At isa pa. At isa pa. Ang kanyang opisina ay biglang napuno ng tunog ng nagriring na telepono. Bawat isa ay may dalang takot at galit. Anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan! Sigaw niya kay Mahalina na parang natigilan sa isang sulok. Tawagan mo ang brokers. Alamin mo kung saan nanggagaling ang sell-off. Ang buong palapag ay naging isang pugad ng kaguluhan. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan. Ang mga boses ay nagkakagulo. Ang kalmadong umaga ay naging isang bangungot sa loob lamang ng ilang minuto. Kinuha ni Bughaw ang kanyang personal na telepono at mabilis na tinawagan ang taong sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Si Ma'am H, ang kanyang anghel na tagapagligtas. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call again later. Impossible. Sinubukan niya ulit. Parehong resulta. Tinawagan niya ang opisina ng sinagdiwa. I'm sorry, sir, but Ma'am H is in a closed-door meeting and cannot be disturbed. Sabihin mo si Bughaw Ilustre ito. Emergency? Sigaw niya. Pasensya na po, sir. May mahigpit na utos na huwag siyang isturbohin. At ibinaba ang telepono. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Bughaw. Bakit ngayon pa? Bakit sa lahat ng oras, ngayon pa siya hindi makausap? Sa galit, ibinato niya ang kanyang telepono sa pader. Nabiyak ito sa maraming piraso, katulad ng kanyang pag-asa. Napasabunot siya sa buhok. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Sino ang gagawa nito? Sino ang may sapat na kapangyarihan at pondo para mag-umpisa ng ganito kalaking pagbebenta ng stocks? Isang malaking balyena sa market. Isang taong gustong wasakin siya. Pero sino? Tumingin siya kay Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naghahanap ng masisisi. May alam ka ba dito? May nakausap ka ba? Nagkwento? Wala. Ano bang sinasabi mo? Umiiyak na sagot ni Mahalina. Paano ko naman gagawin to? Sa gitna ng kaguluhan, isang batang analyst ang lumapit sa kanya. Nanginginig at namumutla. Sa Sir Bughaw. Ano? Nalaman na po namin kung saan na nagsimula ang lahat. Sabi ng analyst, halos pabulong. Isang single, massive block sale. Iyon po ang nag-trigger sa panic selling ng lahat. Kaninong block sale? Sinong trader ang gumawa niyan? Ang analyst ay napalunok. Tila natatakot siyang sabihin ang pangalan. Sino? Muling sigaw ni Bughaw, hinawakan ng kwelyo ng lalaki. Sinagdiwa Holdings po, sir. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Bughaw. Binitiwan niya ang analyst at napaatras. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Sinagdiwa. Hindi maaari. Ang buong mundo niya ay umikot. Ang ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang pangalan na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Sinagdiwa. Ma'am H. Imposible, bulong niya. Bakit niya gagawin to? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang sagot. Ang kanyang tagapagligtas ay siya rin palang berdugo. Ang kamay na nag-angat sa kanya mula sa kumunoy ay siya rin palang kamay na ngayon ay pumipilipit sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang nilulunod. Ang opisina ni Hiraya ay madilim.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen na nagpapakita ng sunod-sunod na pagbagsak ng Illustre Prime Ventures. Para itong isang malaking sunog. At siya ang may hawak ng posporo. Nakasandal siya sa kanyang upuan. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Pinapanood ang kaguluhan na parang isang pelikula. Bawat pagbagsak ng porsyento, bawat pulang numero, ay dapat sanang magdulot sa kanya ng matinding kasiyahan. Ito na ang resulta ng lahat ng kanyang paghihirap, ang paghihiganti. Ngunit habang tinititigan niya ang pagguho ng imperyo ni Bughaw, isang kakaibang pakiramdam ang nanahan sa kanya. Isang malamig na kawalan. Ang apoy ng kanyang galit ay nag-iwan ng abo, at sa ilalim ng abong iyon ay isang malalim na butas. Ang tagumpay ay may lasang mapait. Napagtanto niya na ang pagsira sa kanila ay hindi kayang ibalik ang buhay na kinuha nila sa kanya. Ang pag-iisip na yon ay naputol nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Si Anton. "Ma'am, nasa lobby po si Mr. Illustre. Nagsisigaw po siya at pilit na gustong umakyat dito. Hinihingi po ng security kung tatawag na sila ng pulis." "Huwag," mahinahon niyang sagot. "Hayaan ninyo siyang magwala. Huwag ninyo siyang paalisin, pero huwag ninyo rin siyang papasukin. I want him to feel helpless." "Masusunod po." Ibinaba niya ang telepono at pumikit. Nai-imagine niya si Bughaw sa ibaba. Ang dating aroganteng hari, ngayoy isang asong ulol na nagwawala sa labas ng tarangkahan. Ang eksenang yon ay nagbigay sa kanya ng isang kakatuwang kislap ng kasiyahan. Samantala, sa wasak na opisina ng Illustre Prime Ventures, ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkatalo at pagtataksil. Si Bughaw ay kadarating lang mula sa lobi ng sinagdiwa. Ang kanyang damit ay gusot. Ang muka ay puno ng galit at kahihiyan. "Hayop siya! Hayop ang babaeng yon!" Sigaw niya. Sinipa ang isang upuan na tumilapon sa kabilang dulo ng silid. Si Mahalina ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na dahil sa pag-iyak. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matalim. Pagdududa. "Bakit niya ito gagawin, Bughaw?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Walang dahilan. Binigyan natin siya ng tiwala. Ibinigay mo ang lahat." "Ewan ko, baka isa itong corporate takeover. Isang bitag mula sa simula." Sagot ni Bughaw, hindi tumitingin sa kanya. "Nilinlang niya ako. Nilinlang niya tayong lahat." "O baka naman, may mas malalim na dahilan." Dahan-dahang sabi ni Mahalina. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay matalim na nakapako kay Bughaw. "Baka naman, hindi ito tungkol sa negosyo." Napakunot ang noo ni Bughaw. "Anong pinagsasasabi mo?" "Yung babae, si Ma'am H." Nagsimulang maglakad-lakad si Mahalina na parang isang abogadong magpepresenta ng kanyang kaso. May mali sa kanya, Bughaw, mula pa sa simula. Ang belo, ang pagtatago ng kanyang muka. At noong party, may sinabi siya, "Wala akong pakialam sa party." "Pakinggan mo ako." Sigaw ni Mahalina. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng tapang. May sinabi siyang isang bagay na pamilyar, isang kasabihan na si Hiraya lang ang laging nagsasabi. Ang pangalan ni Hiraya ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Natahimik si Bughaw. Tinitigan niya si Mahalina na para itong nababaliw. "Patay na si Hiraya," mariin niyang sabi. "Sigurado ka ba?" Giit ni Mahalina, lumalapit sa kanya. "Nakita ba natin ang bangkay? Hindi ba't ang sabi sa balita ay presumed dead dahil hindi na nakita ang katawan matapos sumabog at mahulog sa bangin ng kotse?" "Bughaw, paano kung nakaligtas siya?" Ang ideya ay napaka-imposible, napakabaliw, na dapat sana ay pagtawanan lang ni Bughaw.
Ngunit sa halip, isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang mga ugat. Ang pagdududa ni Mahalina ay parang lason na nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Ang misteryosong pag-angat ng sinagdiwa, ang biglaang interes sa kanyang kumpanya, ang belo, ang pamilyar na kasabihan. May mali sa babaeng yon mula pa sa simula. Halos hysterical na sigaw ni Mahalina. Kailangan nating malaman kung sino siya. Ang mga salita ni Mahalina ay nagtulak kay Bughaw na kumilos. Tumakbo siya papunta sa kanyang mesa. Ang kanyang utak ay nagpoproseso ng lahat. Kung si Mahalina ay tama, kung may kahit 1% tsansa na totoo ang sinasabi nito, kung gayon ang kanilang problema ay mas malaki pa sa pagkalugi. Binuksan niya ang kanyang mga lumang files sa computer. Hinahanap ang anumang bagay na may kaugnayan kay Hiraya. Mga litrato, mga dokumento, kahit ano. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang kopya ng kanilang marriage contract na nascan niya noon para sa isang loan application. Nandoon ang pirma ni Hiraya. Isang eleganteng pirma na may kakaibang pagkurba sa dulo ng letrang A. Mabilis niyang binuksan ang isa pang file. Ang digital copy ng kontratang pinirmahan nila ng sinagdiwa. Hinanap niya ang pahina kung saan nakapirma si Ma'am H. Inilagay niya ang 2 pirma, magkatabi, sa screen. Ang pirma ni Ma'am H ay mas matigas, mas agresibo, ngunit ang istruktura, ang daloy, at ang maliit, halos hindi mapansing pagkurba sa dulo ng letrang H. Parehong-pareho. Bumagsak si Bughaw sa kanyang upuan, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi lang nagbalik. Ang multo ay naging isang reyna at sila ang kanyang mga bihag. Ang mga sumunod na araw ay isang mabagal na kamatayan. Ang balita ng pagbagsak ng Illustre Prime Ventures ay kumalat na parang apoy. Ang mga telepono ay tumigil na sa pagring. Pinalitan ito ng mga abogadong kumakatok sa pinto. May dalang mga demanda at notice of foreclosure. Isa-isang kinuha ang lahat. Ang mga mamahaling sasakyan, ang mga bank account, ang mga ari-arian. Ang dating marangyang opisina ni Bughaw ay naging isang sementeryo ng mga pangarap. Ang mga mesa ay walang laman, ang mga computer ay madilim. Ang tanging natira ay si Bughaw at si Mahalina, 2 multo sa loob ng kanilang sariling mausoleo. Isang umaga, dumating ang mga kinatawan mula sa bangko. Dala nila ang isang utos mula sa korte. Ang gusaling iyon, ang simbolo ng kapangyarihan ni Bughaw, ay hindi na sa kanya. Pinalabas sila habang nilalagyan ng mga security personnel ng malaking kadena at padlock ang salaming pinto ng kanyang opisina. Si Bughaw ay nakatayo lamang sa kabilang kalye. Pinapanood ang lahat. Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya nagwawala. Wala na. Ang galit ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang loob. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay basag. Hindi siya sinagot ni Bughaw. Nagsimula lang siyang maglakad, walang tiyak na direksyon, at si Mahalina ay sumunod na parang isang anino. Ang pagkatuklas sa pirma ay hindi nagdulot ng pagsabog, kundi ng isang implosion. Gumuho ang mundo ni Bughaw mula sa loob. Ang babaeng sinubukan niyang patayin ay buhay. At hindi lang siya basta buhay. Siya ay mas makapangyarihan, mas matalino, at mas tuso kaysa sa kanya. Pinaglaruan siya nito na parang isang daga sa loob ng hawla. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit nito ang sarili niyang kasakiman para sirain siya. Umupo si Bughaw sa isang bench sa isang parke.
ang parehong parke kung saan dati niyang dinadala si Hiraya para maglakad. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati pumipirma ng mga milyon-milyong kontrata ay wala ng laman. Talunan siya. Tumingin siya kay Mahalina. Ang ganda nito ay kumupas na, pinalitan ng takot at pagod. Tama ka, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay paos. Siya nga. Hindi na kailangang itanong ni Mahalina kung sino ang tinutukoy niya. Anong gagawin natin? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Bughaw. Isang tawang walang saya. Isang tawa ng isang taong nababaliw. Anong gagawin natin? Wala. Wala na tayong magagawa, Halina. Tapos na ang laro. Nanalo na siya. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa harap nito. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi lang ito tungkol sa pera. Kung alam niyang buhay siya, alam din niyang tinangka natin siyang patayin. Kriminal tayo. Arestuhin tayo. Makukulong tayo habang buhay. Sa desperasyon, gumawa siya ng isang huling walang pag-asang hakbang. Gamit ang natitirang pera sa kanyang bulsa, umupa siya ng isang murang private investigator, ang utos. Alamin ang lahat tungkol sa misteryosang CEO ng Sinagdiwa. Alamin kung paano ito nabuhay. Ang sagot ay dumating sa loob ng 24 na oras. Tumawag ang investigador. Boss, may nalaman na ako. Sabi ng boses sa telepono. Yung CEO, walang record bago ang 1 taon. Parang multo. Pero may isang koneksyon. Ang unang malaking investment ng Sinagdiwa ay ang pagbili sa isang maliit na tech company. Ang may-ari ng tech company na yon ay may koneksyon sa isang matandang lalaki na nagkataon lang ay dating IT head sa Illustre Prime Ventures. Mang Lando. Hindi. Mas malala pa. Naalala ni Bughaw ang kwento ni Hiraya tungkol sa utang na loob ng pamilya ni Mang Lando sa kanyang ama. Ang lahat ay nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang soswat kitwat ay hindi isang aksidente, isang sabotasyon. May connection ba siya sa isang aksidente sa sasakyan 1 taon na ang nakalipas? Tanong ni Bughaw. Halos hindi na makahinga. Opo, boss. Ayon sa police report, ang sasakyan ay nakarehistro sa asawa ninyo. Si Mrs. Hiraya Lazaro Illustre. Ang katawan niya ay hindi na nakita. Siya ay idineklarang missing, presumed dead. Salamat, sabi ni Bughaw at ibinaba ang telepono. Ang kumpirmasyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Lahat ng pag-asa ay nawala. Nakaupo siya sa dilim ng isang murang motel room na kanilang tinutuluyan. Ang tanging ilaw ay mula sa siwang ng bintana. Tapos na. Alam niyang tapos na. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang, basag na telepono. Isang email. Mula sa isang address na hindi niya nakilala noon, ngunit ngayon ay kinikilabutan siya. hirayadlazaroresurrection.com. Ang kanyang puso ay dumagundong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang email. Walang nakasulat na salita. Isang attachment lamang, isang audio file na pinangalanang Ang Sorpresa para sa Ating Anibersaryo. Pinindot niya ang play at ang silid ay napuno ng kanilang mga boses. Ang boses niya at ni Mahalina. 1 taon na ang nakalipas. Malamig, masama, puno ng kasakhim. Sigurado ka na sa bomba? Paano kung may makakita? Walang makakakita. Isang text ko lang, tapos ang lahat. Magsisimula tayo ulit, Halina. Tayong 2 lang. Paulit-ulit na tumutugtog ang recording mula sa basag na telepono sa sahig. Ang kanilang mga boses mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa maliit at maruming silid ng motel na parang isang hatol. Bumagsak ang tingin ni Bughaw kay Mahalina. Ang babaeng pinangarap niyang makasama, ang babaeng kasabwat niya sa krimen, ay nakatingin din sa kanya.
Ang mukha ay nababalot ng purong takot. Ang dating pagmamahal at pagnanasa sa pagitan nila ay napalitan ng isang pangit na katotohanan. Sila ay dalawang kriminal na nahuli sa akto. Patayin mo yan. Humikbi si Mahalina. Tinatakpan ng kanyang mga tainga na para bang kaya nitong burahin ang katotohanan. Bughaw, patayin mo yan. Ngunit si Bughaw ay hindi gumagalaw. Tila siya isang estatwang gawa sa yelo. Ang bawat salita mula sa recording ay isang karayom na tumutusok sa bawat kasinungalingang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang magdahilan. Hindi na niya kayang manisin ng iba. Ito ang kanilang kasalanan. Nasa itim at puti o sa kasong ito, nasa audio. Biglang gumapang si Mahalina papunta sa telepono at pinatay ang recording. Sa katahimikan, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hagulgol. Kasalanan mo to! Sigaw niya, itinuturo ang nanginginig na daliri kay Bughaw. Ikaw, ang yabang mo, ang kasakiman mo. Sabi ko na sa'yo may mali sa babaeng yon, pero hindi ka nakinig. Ang tanging nakita mo lang ay pera. Isang mabagal at walang emosyong tawa ang kumawala kay Bughaw. Isang tawang mas malapit sa iyak. Kasalanan ko. Ulit niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kamandag. Huwag kang magmalinis, Halina. Sabay tayong nagplano nito. Sabay nating pinangarap ang perang makukuha natin mula sa insurance niya. Sabay nating hinintay ang balita na patay na siya. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhala sa loob ng maliit na silid. O baka nakalimutan mo na? Ikaw ang nagsabi sa akin na nakakasagabal siya sa mga pangarap natin. Ikaw ang naiinggit sa bawat bagay na mayroon siya. Kaya huwag na huwag mong ipapasa sa akin ang lahat ng ito. Ang kanilang pag-aaway ay hindi na sigawan ng dalawang nagmamahalan. Ito ay ang pag-aalulong ng dalawang hayop na parehong nakakulong sa isang kulungan, handang magpatayan. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang pagtatangkang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagdiin sa kasama. Ang pag-ibig na inakala nilang sapat na pundasyon ay gumuho na. Inilalantad ang kabulukan sa ilalim nito. Purong kasakiman at inggit. Ngunit ang kanilang lakas ay biglang naubos. Bumagsak si Bughaw sa kama. Ang kanyang mukha ay ipinag-asik sa kanyang mga palad. Ang pagsigaw ay napalitan ng isang mahinang tunog. Isang ungol ng isang taong lubusang natalo. Nawala na ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang respeto. At ngayon, pati ang pag-ibig na ginamit niyang dahilan sa lahat ng kanyang kasalanan ay nagpakita na rin ng tunay nitong kulay. Isang ilusyon. Tiningnan niya ang basag na telepono sa sahig. Ang email, ang audio file, ang pagbubunyag. Hindi ito isang simpleng paghihiganti sa negosyo. Ito ay isang perpektong pagkalkula. Hinayaan siya ni Hiraya na lumipad ng napakataas. Hinayaan siyang matikman muli ang langit. Para lang pagbagsakin siya sa pinakamalalim na bangin ng impyerno. At sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng luma at maruming motel, sa tabi ng babaeng kasabwat niya sa krimen, sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan, naramdaman ni Bughaw Ilustre ang tunay na kahulugan ng pagiging talunan. Hindi lang siya bangkarota. Hindi lang siya isang kriminal na malapit ng mahuli. Wala na siyang kaluluwa. At alam niyang ang multo ng babaeng minsan niyang minahal, ang reynang nagbalik mula sa mga patay, ang siyang kumuha nito. Ang opisina ni Hiraya ay malamig at tahimik na parang isang korte bago magsimula ang paglilitis. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang postura ay tuwid at kalmado. Walang kahit anong papel sa kanyang mesa. Tanging isang laptop at ang kanyang mga kamay na magkapatong sa ibabaw nito. Naghihintay. Alam niyang darating si Bughaw. Pagkatapos ng email, pagkatapos ng audio file,
Alam niyang hindi na ito mapapakali. Hindi na ito ang bughaw na nagmamakaawa sa labi. Ito na ang bughaw na nasukol. Isang mabangis na hayop na walang nang natitirang gagawin kundi ang sumugod. At hindi nga siya nagkamali. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto ng kanyang opisina bago ito bumukas ng walang paalam. Pumasok si Bughaw, hindi na ang makisig at aroganteng negosyante na minahal niya. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang demonyo. May bahid ng kabaliwan sa kanyang mukha. Ikaw, sabi nito. Ang boses ay garalgal at puno ng pagkasuklam. Ikaw na impostor. Hindi gumalaw si Hiraya. Tinitigan lamang niya ito mula sa likod ng kanyang belo. Impostor? Tanong niya. Ang kanyang boses ay payapa, na lalong nagpaalab sa galit ni Bughaw. Ako ba ang impostor? O ang lalaking nagpanggap na nagmamahal sa kanyang asawa habang nagpaplano ng kanyang kamatayan? Lumakad si Bughaw papalapit sa mesa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Wala kang karapatan. Pinaglaruan mo ako. Ginamit mo ako. Sino ka ba talaga? Isang mahinang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya sa ilalim ng belo. Ang pagtanggi ni Bughaw, ang pagwawala nito, ay patunay lamang ng kanyang pagkatalo. Hindi ito humihingi ng tawad. Humahanap ito ng masisisi. Gusto mong malaman kung sino ako? Dahan-dahang sabi ni Hiraya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang dulo ng kanyang belo. Bawat galaw niya ay sinadya, mabagal, at puno ng kahulugan. Para kay Bughaw, ang bawat segundo ay parang isang oras. At dahan-dahan, inalis ni Hiraya ang itim na tela na nagtago sa kanya sa loob ng 1 taon. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha. Ang mukhang pinangarap ni Bughaw na hindi na niya muling makikita. Ang mukhang laging laman ng kanyang mga bangungot. Medyo nagbago ito. Mas matalas ang mga linya. Mas malamig ang mga mata. Ngunit walang dudang siya iyon. Si Hiraya, napaatras si Bughaw na parang nasampal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla at hindi maipaliwanag na takot. Hindi! Hindi maaari. Bakit Bughaw? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagsimula nang magkaroon ng lamig ng bakal. Nagulat ka ba na ang babaeng iniwan mo para mamatay sa isang sasakyang may bomba ay naglakas loob na mabuhay? Paano? Hindi na yon mahalaga. Putol ni Hiraya. Tumayo siya, inilagay ang kanyang mga palad sa mesa, at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ang mahalaga ay ito. Ang lahat ng ito, ang pagbagsak mo, ang pagkawala ng lahat ng bagay na mas mahalaga pa sa iyo kaysa sa akin. Lahat ng ito ay hindi dahil sa pagnenegosyo. Lahat ng ito ay personal. Traidor ka! Sigaw ni Bughaw. Muling bumabalik ang galit para takpan ang kanyang takot. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, ginamit mo ang pagmamahal ko sa'yo. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Hiraya. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at pait. Pagmamahal? Huwag mong gamitin ang salitang iyan, Bughaw. Hindi mo alam ang kahulugan niyan. Ang alam mo lang ay kasakiman. At si Mahalina, hindi pag-ibig ang nararamdaman niya para sa'yo, kundi inggit. Inggit sa lahat ng meron ako noon. Tumigil ka. Kit ni Hiraya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ako ang tumigil sa loob ng 1 taon. Ako ang nagtago. Ako ang nagdalamhati. Ngayon, ako naman ang pakinggan mo. Hinawakan niya ang mouse ng kanyang laptop. Sa isang click, ang malaking screen sa likuran niya ay umilaw. Isang audio player ang lumabas dito.
Pamilyar ba sa iyo ang recording na ito? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Bughaw at pinindot niya ang play. Ang kanilang mga boses ay pumuno sa katahimikan. Ang boses ni Bughaw, ang boses ni Mahalina, ang kanilang pagpaplano. Malinaw, walang putol. Ang bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Habang tumutugtog ang recording, ang lahat ng tapang ni Bughaw ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga paa ay tila gustong bumigay. Ang katotohanan, sa sarili niyang boses, ay isang halimaw na hindi na niya kayang labanan. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis at sa pagitan nila, nakaposa sa umiiyak ay si Mahalina. Nagtama ang kanilang mga mata, ang mga mata ng talunan. Bumagsak ang tingin ni Bughaw kay Hiraya. Ang babae sa harap niya ay hindi na ang asawa niya. Siya ay ang hustisya. Siya ang kanyang katapusan. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang awa. It's over, Bughaw. Ilang linggo na ang lumipas. Ang siyudad ng Gintong Haraya ay nabalot sa iskandalo. Ang kwento ng pagtataksil at pagbabalik ni Hiraya Lazaro ay laman ng bawat balita, bawat usapan sa kapihan, bawat post sa social media. Siya ang multong nagbalik, ang reynang naningil. Ngunit sa likod ng mga headline, ang reyna ay nakaupo mag-isa sa dilim ng kanyang penthouse. Sa screen ng malaking telebisyon, pinapanood niya ang live coverage ng unang araw ng paglilitis. Nakita niya si Bughaw, pumayat at gusgusin. Ang dating arogansya ay napalitan ng isang blangkong tingin. Sa tabi nito, si Mahalina, na walang tigil sa pag-iyak, itinatago ang mukha mula sa mga kamera. Sila ay mga sirang laruan, mga basag na salamin ng dati nilang pagkatao. Ito na, ang hustisyang hinintay niya, ang pagbagsak na pinlano niya. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang siya. Ngunit habang pinapanood niya ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay na ngayon ay sinisira na rin ng batas, wala siyang maramdaman, walang galak, walang kasiyahan. Tanging isang malalim at nakakabinging katahimikan. Isang malawak na kawalan. Pinatay niya ang telebisyon. Kinabukasan, nagmaneho siya mag-isa papunta sa isang pamilyar na lugar. Isang mahabang baybayin kung saan ang puting buhangin ay humahalik sa asul na dagat. Dito sila madalas magpunta ni Bughaw noon bago pa man sila ikasal. Dito sila nangangarap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Naglakad si Hiraya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na buhangin. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat. Hinayaan niyang hipan nito ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Naalala niya ang isang alaala. Masaya sila. Naghahabulan na parang mga bata. Ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng alon. Ang alaalang iyon ay hindi na masakit. Para na lang itong isang lumang litrato, kumupas na. Isang paalala ng isang buhay na hindi na sa kanya. Pumulot siya ng isang maliit na bato at ibinato ito ng malakas sa dagat. Isang maliit na tilamsik at pagkatapos ay nilamon na ito ng kalawakan ng tubig. Ganoon din ang kanyang galit. Malakas at maingay sa simula. Ngunit ngayon ay nilamon na ng isang mas malalim na emosyon, ang pagtanggap. Ang paghihiganti ay hindi naghilom sa kanyang mga sugat. Binigyan lamang siya nito ng hustisya. Ang paghilom, napagtanto niya ay isang bagay na siya mismo ang kailangang gumawa. Kinabukasan, isang ibang Hiraya ang pumasok sa opisina ng Sinagdiwa Holdings.
Hindi na ang malamig na Reyna kundi isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Ipinatawag niya ang kanyang mga abogado. Ibebenta ko ang 70% ng aking shares sa kumpanya. Anunsyo niya na ikinagulat ng lahat. Ang perang malilikom ay gagamitin para buuin ang isang foundation. Isang foundation, ma'am? Tanong ng kanyang abogado. Oo, ang Hiraya Foundation. Sabi niya, ang pangalan ay may bago ng kahulugan para sa kanya. Hindi na ito pangalan ng isang biktima, kundi simbolo ng pag-asa. Isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng panloloko at pang-aabuso. Bibigyan natin sila ng legal na tulong, ng kanlungan, at ng pagkakataong makapagsimulang muli. Ito na ang bagong layunin niya. Ang kanyang sakit ay magiging lakas para sa iba. Ang kanyang kadiliman ay magiging liwanag para sa mga nawawalan ng pag-asa. Bago niya lisanin ang mundo ng korporasyon, may isang huling tao siyang kailangang pasalamatan. Nagtungo siya sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Sinalubong siya ng ngiti ni Mang Lando at ng asawa nito. Ma'am Hiraya, tuloy po kayo. Magalang na sabi nito. Hiraya na lang po, Mang Lando. Sabi niya, may kasamang nangiti. At ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Sa loob ng tahanan ni Mang Lando, walang bakas ng bilyones o kapangyarihan. Ang naroon ay init ng pamilya, amoy ng nilulutong kape, at mga larawan ng isang masayang anak sa pader. Umupo si Hiraya sa kanilang simpleng sopa at nakipagkwentuhan sa kanila, hindi bilang isang CEO, kundi bilang si Hiraya, ang anak ni Engineer Lazaro, ang babaeng may utang na loob na kasing lalim ng dagat. Nang paalis na siya, iniabot sa kanya ni Mang Lando ang isang sobre. Para po sa inyo. Di ito ay isang liham mula sa kanyang ama na iniwan daw nito kay Mang Lando bago ito mamatay para ibigay sa kanya sa araw ng kanyang kasal. Nakalimutan na itong ibigay ng matanda. Sa loob, nakasulat ang mga salita. Anak, ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kundi sa pusong marunong magmahal at magpatawad. Dala ang liham, bumalik si Hiraya sa kanyang apartment na may bagong kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay malayo pa, ngunit ang paghilom ay nagsimula na. Pagpasok niya sa kanyang silid, may isang sobre na nakapatong sa kanyang mesa, inihatid mula sa Koreo. Galing ito sa City Jail. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay na minsan niyang minahal. At pagkatapos ay kinasuklaman. Galing kay Bughaw. Hinawakan niya ang liham, ang papel ay tila mabigat sa kanyang mga kamay. Isang bahagi niya ang gustong sunugin ito. Huwag nang basahin para tuluyan ng isara ang pinto ng kahapon. Ngunit isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang sasabihin ng lalaking sumira sa kanya. Nakatayo siya roon. Hawak ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Nag-iisip kung bubuksan ba niya ito o tuluyan ng tatalikuran. 6 na buwan ang lumipas. Ang maingay na iskandalo ay unti-unti nang humupa. Naging isang kwentong bayan na lamang sa siyudad ng Gintong Haraya. Si Bughaw Ilustre at Mahalina Reyes ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala laban sa kasakiman at pagtataksil. Ang Hiraya Foundation ay hindi na isang plano lamang. Ito ay isang buhay na kanlungan sa puso ng siyudad. Isang gusaling hindi kasing taas ng sinagdiwa, ngunit mas matatag ang pundasyon dahil ito'y itinayo sa pag-asa. Nakatayo si Hiraya sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang mga mukha sa harap niya ay may iba't ibang kwento ng sakit. Ngunit sa kanilang mga mata, may bagong kislap ng paglaban. Hindi na siya ang CEO na nagtatago sa likod ng belo. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang boses ay puno ng init. At tandaan ninyo, pagtatapos niya sa kanyang talumpati, ang inyong nakaraan ay hindi ang inyong katapusan. Ang mga sugat ay nagpapaalala sa atin kung saan tayo nanggaling.
Ngunit hindi sila ang magdidikta kung saan tayo pupunta. Bawat isa sa inyo ay may kakayahang bumangon, maging mas matatag, at magsulat ng sarili ninyong bagong umaga. Nagpalakpakan ang mga kababaihan. Pagkatapos, isa-isa silang lumapit sa kanya, nagpapasalamat, yumayakap. Dito, sa gitna nila, nahanap ni Hiraya ang kapayapaan na hindi maibigay ng bilyon-bilyong pera. Ang kanyang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagtulong sa kapwa ang nagbigay sa kanya ng kaluluwa. Kinagabihan, nagtungo si Hiraya sa dalampasigan na malapit sa kanyang bagong, mas maliit na tahanan. May dala siyang isang maliit na lata at posporo. Umupo siya sa buhanginan, sa harap ng isang maliit na bonfire na kanyang sinindihan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobre, ang liham mula kay Bughaw. Sa loob ng 6 na buwan, hindi niya ito binuksan. Nananatili itong isang selyadong piraso ng kanyang nakaraan. Sa unang mga linggo, gusto niyang malaman kung ano ang laman nito. Humihingi ba ito ng tawad? Nagpapaliwanag? Naninisi? Ngunit habang lumilipas ang mga araw, habang unti-unti siyang naghihilom, napagtanto niyang hindi na mahalaga kung ano ang nakasulat dito. Ang kanyang kapatawaran para sa sarili at para sa kanila ay hindi nakasalalay sa mga salita ni Bughaw. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakakadena sa nakaraan. Tinitigan niya ang sobre sa huling pagkakataon. Walang galit, walang sakit, tanging pagtanggap. At dahan-dahan, inihagis niya ito sa apoy. Pinanood niya ang papel habang unti-unti itong nilalamon ng apoy. Ang mga gilid nito ay naging itim, umusok, hanggang sa maging abo na lamang na tinangay ng hangin papunta sa dagat. Isang simbolikong paglaya. Tapos na. Mukhang malalim ang iniisip mo. Lumingon si Hiraya. Isang lalaki ang papalapit sa kanya. Si Attorney Ben Cervantes, ang pro bono Chief Legal Counsel ng Hiraya Foundation. Isang mabait at matalinong lalaki na naging kaibigan niya sa loob ng nakalipas na mga buwan. Ben, ngumiti siya. Nag-aalala ka bang susunugin ko ang buong dalampasigan? Tumawa si Ben at umupo sa tabi niya. May sapat na agwat sa pagitan nila. Hindi naman. Naisip ko lang, baka kailangan mo ng kasama. Tumingin ito sa apoy. O baka naman, kailangan mo lang ng kape. May dala ako. Inabot nito sa kanya ang isang mainit na tasa. Tinanggap ito ni Hiraya. Nag-uusap sila tungkol sa mga kaso sa foundation, sa mga pangarap nila para sa mga kababaihan, sa mga simpleng bagay. Ang kanilang pag-uusap ay magaan, walang bigat, walang anino ng nakaraan. Hiraya, sabi ni Ben pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero sana alam mo na hindi ka na nag-iisa. Tumingin si Hiraya sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang kanyang ngumungiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang tunay at walang pag-aalinlangang ng ngiti. Kinaumagahan, ginising si Hiraya ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang bintana. Bumangon siya at lumabas sa kanyang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang hangin ay sariwa. Ang langit ay maliwanag. Ang mga alon ay payapa. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng bagong simula. Hindi na siya si Hiraya, ang biktima. Hindi na siya si Ma'am H, ang tagapaghiganti. Siya na ngayon si Hiraya. Ang babaeng bumangon mula sa abo, ang babaeng natutong magpatawad sa sarili, ang babaeng natagpuan ng kanyang tunay na lakas, hindi sa pagsira, kundi sa pagbuo muli. Napangiti siya, isang ngiting payapa at puno ng pag-asa habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa isang napakagandang bagong umaga.
At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa pagdamay sa bawat pighati, at sa pagdiwang sa bawat tagumpay. Ang inyong pakikinig at pagsubaybay ang nagbigay buhay at kulay sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naglakbay sa dilim at liwanag. Naramdaman ko ang bigat ng pagtataksil at ang lamig ng pag-iisa. Ngunit naramdaman ko rin ang init ng pag-asa at ang kapayapaan ng pagpapatawad. Ang kwento ni Hiraya ay paalala sa ating lahat na gaano man kadilim ang kahapon, palaging may pag-asang hatid ang bagong umaga. Ito ay kwento ng paniningil. Oo, ngunit higit pa roon, ito ay kwento ng paghilom. Isang pagpapatunay na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng ating kaaway, kundi ang muling pagbuo sa ating sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi ninyo po sa comment section sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay inspirasyon at lakas para sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Kwentong Puso TV.